na itutuwid doon sa kalooban ng Diyos. Ay merong joy nung kasama nila si Kristo. Sila ay merong joy na sundin yung mga pinag-uutos ng Panginoon. Although minsan sila ay nagfe-fail. Yung dilema dito ng mga disciples ay parang pagtatanong sa kanilang kaisipan, paano kami ngayon susunod sa Panginoon kung mawawala ang teaching at guidance mo sa amin? Sa kanilang kaisipan, matitigil yung pagtuturo at yung care ni Kristo kapag siya ay bumalik na doon sa piling ng kanyang Ama sa kalangitan. Ngunit yung teaching at yung pagre-reveal ng Panginoon sa kanila sa katotohanan ng Diyos at pagtutuwid sa kanila ay hindi mahihinto. Ito yung sinasabi ni Kristo dito. At yung makikita natin sa ganitong kaisipan na meron yung mga disciples, in love lang sila doon sa physical aspect ng person ng ating Panginoon. Hindi ko sinasabing mali na hindi natin i-desire yung physical presence ng ating Panginoon. Ang sinasabi natin dito, hindi lamang dapat yung physical presence ng Panginoon yung ating inaantay, bagkus gayon din yung kanyang mga katotohanan at yung kanyang mga katuruan. Dahil ang ating Panginoon, yung revealer ng truth ng kanyang Ama. Ito yung kanyang ibinibigay sa kanila dito. Kaya nga sinabi niya doon sa verse 4, remain in me. Palaisipan siguro sa atin, paano kami magre-remain sa iyo? Pwede natin yan ma-connect doon sa verse 7 na sinasabi ng ating Panginoon, remain in my truths o abide in my words, abide in my teachings. Kung titignan natin doon sa verse 3, yung ginamit na word ng Panginoon dyan patungkol sa word na word ay logos. Ibig sabihin, yung kanyang teaching o yung kanyang buong katotohanan. Ibig sabihin, pag nakita natin si Kristo, ang kanyang pag-ibig ang nakikita natin. Ang tunay na Diyos ang nakikita natin. Yung kabanalan ng Diyos ang nakikita natin. Yung grasya at mercy ng Diyos ang nakikita natin. Dito naman sa verse 7, yung ginamit dyan na word para sa word o words ay rema. Ibig sabihin, yung kanyang mga teachings at sign, yung individual teaching ng Panginoon patungkol sa iba't ibang sirkumstansya o sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng tao na nakatuon sa kabanalan ng Diyos. For example, yung kamatayan ni Kristo, yung kaninang tinalakay natin sa Sunday school. Makikita natin doon yung mercy, kung paano inilapat, o yung forgiveness, kung paano nilapat ng Panginoon sa kanyang teachings. Yung sinasabi ni Kristo, kung ako ay mahal nyo at mahal nyo yung aking physical presence, para kayo ay matuwid, hindi lamang ng aking physical presence, bagkus kayo ay maitutuwid ng aking mga teachings. Kahit ako ay malayo, hindi natatapos yung aking pagtuturo at pagkikare sa inyo, pagtitend at pagpapakain sa inyo. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang mga teachings, ng kanyang mga katotohanan na hinayaang masaksihan nila. At pinagdiinan pa niya yan doon sa chapter 14, verse 16 to 17 and 26. At gayon din dito sa chapter 15, verse 26 to 27. Nung sinabi niya, na isesend niya yung another comforter, another advocate, para ituro sa atin yung mga katotohanan na kanyang ibinigay doon sa kanyang buhay o yung kanyang inireveal sa pamamagitan ng kanyang buhay. Pwede nating ma-identify na ang mga disciple ay alam na yung katotohanan ni Kristo ay kanilang kinakailangan. Pagkat sila may pag-aalala na wala nang magko-correct sa kanila, wala nang mag-guide at mag-care sa kanila.
Kaya naman ito yung ibinigay sa kanila ng Panginoon. Anong manonotice natin dito sa verse 1 to verse 17? Bago ibigay ng Panginoon yung kanyang commandment na you should love one another, ipinakita muna niya yung katotohanan na kailangan nating paghugutan kung paano natin mamahalin ng bawat isa. At sinusuportahan niya ng verse 4. Sabi ni Kristo, you cannot be fruitful without abiding in me. Sa verse 5, sabi niya, you can do nothing apart from me. Kaya naman napakahalaga nung nandoon sa verse 7 na abiding in His words, abiding in His truths, abiding in His teachings. Hindi tama na sabihin natin napakabait ni Kristo hanggang doon sa napakabait lang. Hindi tama na isipin natin na darating si Kristo, ngunit anong epekto sa atin ng pagbalik ni Kristo? Ano yung epekto sa atin ng pagdating ni Kristo? Ano yung epekto sa atin ng katotohanan na kanyang inireveal sa kanyang buong buhay? Ano yung epekto sa atin ng kanyang kamatayan sa krus? Ang pinopoint dito ng ating Panginoon na kailangan nilang tumingin doon sa mga teaching ni Kristo. Hindi kayo mga orphan, sinasabi ni Kristo. Pwede kayong magkaroon ng guidance at care kung kayo ay titingin doon sa mga teachings and sign na inireveal ko sa inyo. Ito yung sinasabi ni Pastor Iyer nung last week tungkol sa divine truths na kailangan nating patuloy na isipin at i-meditate para magkaroon tayo ng tamang pagtugon sa pagsunod sa Panginoon. Makikita natin na kumpleto ang katuruan ng Panginoon patungkol sa ating mga tamang pag-akto at pagpamumuhay bilang isang Kristiyano. Even yung theology of talk, hindi ba kayo namamangha na even yung ating dila, yung ating pakikipag-usap, kumpleto yung katotohanan ng ating Panginoon. Ito ay para magkaroon tayo ng right response doon sa kautusan ng Panginoon. Kailangan nating maging guided ng kanyang katotohanan. But kung ating iisipin, yung ninanais ni Kristo dito ay perpektong pagsunod o tamang pagsunod doon sa kanyang kautusan. Pwede nating sabihin na hindi ba yan kabigatan? Hindi ba yan mahirap? Kailangan mong maging conscious palagi sa righteousness ng Panginoon sa bawat pagkakataon, knowing na may mga indwelling sin pa tayo. Anong pinagkaiba niyan? Marahil ito yung maisip natin, anong pinagkaiba niyan doon sa Old Covenant? Kung sinasabi ng Panginoon dito na kailangan na nating i-enjoy o ma-enjoy na natin yung pagiging bagong nilalang o yung bagong estado ng isang Kristiyano. Kung titingnan natin, yung Israel ay sumusunod dahil sa takot nilang mapaalis sila doon sa Promised Land. At dahil nga sa takot nila, nagdagdag pa sila ng iba't ibang laws para lang makapag-obey sila doon sa commandment ng Diyos. Ngunit dito sa verse 9, binigyan ng Panginoon ng bagong mensahe, yung obedience sa Panginoon. Nung sinabi niya, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Madaling kinorek ng Panginoon yung kanilang kaisipan na ito ay mabigat na mga bagay. Ang pagsunod ay mabigat na bagay. Na walang pinagkaiba sa Old Covenant, yung New Covenant. I-direct na kagad doon sa pag-ibig ng Ama para sa mga iniligtas ni Kristo. I-direct niya yung kanilang kaisipan doon sa pag-ibig ng Ama bilang source ng godly obedience.
Para masimplihan tayo, ibig sabihin ni Kristo dito, ang pag-abide kay Kristo ay pag-abide sa kanyang divine truths. At yung kanyang divine truths ay mula doon sa overwhelming goodness and love ng Diyos. Huwag nating isipin na pumunta lang dito ang Diyos para i-showcase yung kanyang pagiging perpekto. Pumunta ang Diyos dito dahil iniibig niya ang bawat kanyang pinagkamatayan. Minsan iniisip natin yung katotohanan ng Panginoon ay tamang bagay lamang na gawin. Hanggang doon lang yung ating limited na kaisipan. Ngunit dito ipinakita ni Kristo at pinalawak niya. It is also good for us. Hindi lamang ito right thing to do, but it is also good for us. Tingnan natin yung nature ng mutual love ng Panginoon at ng kanyang Ama. Yung Father ay minamahal si Kristo. Nag-desire na ma-glorify si Kristo, kaya ibinigay niya yung authority over all His creation. At makikita natin yan sa John chapter 3, verse 35. Gayon din sa Ephesians chapter 1, verse 12. At para mag-glorify si Kristo, pumili ang Ama ng mga maililigtas at ibinigay kay Kristo yung mga sila upang maging inheritance. Alam ni Kristo na ito ay good for Him and good for all those who predestined to salvation. Kaya naman siya ay nag-abide doon sa Ama, nagkaroon ng perfect na obedience. At gayon din yung kanyang pag-ibig sa mga disciple, katulad ng pag-ibig ng Ama doon sa kanyang anak. He died for them so they may be saved and be partakers of His glory. Hindi ba good ang bagay na iyon? Tingnan natin yung perfect knowledge ng Panginoon sa will at sa pag-ibig ng kanyang Ama. Kaya meron siyang joyful heart to obey the commandments of His Father. Ito rin yung same joy na sinasabi ng ating Panginoon sa verse 11 na ini-impart niya sa atin. Yung malaman natin na ang Diyos ay nagde-desire ng good for us. Not just good thing, but good for us. Not just expecting that we are going to be good. Although kasama yung bagay na yun. Sasabi natin mga kapatid, there is no true obedience without love. At yung love na yun must be rooted in mutual love. Huwag nating i-distort yung word na yun. True obedience, without the true obedience is rooted in love. Marahil gamitin natin doon sa ating mga romantic love. Ito ay pinapatunguhan pa rin doon kay Kristo at sa kanyang Ama. Rooted ito doon sa mutual love ng Father at ng Son. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, kung tayo ay nakatingin sa kanyang mga salita, sa kanyang teaching, tignan natin yung revelation niya as revelation of God's love. Hindi lamang revelation to obey. Revelation na nagbibigay kung ano yung tama. Paano to naging revelation of God's love? It directs us to good and to goodness. Dinadirect tayo sa mabuti. Dinadirect tayo upang mapabuti yung ating kalagayan. Tignan natin yung ating previous state. Ano yung binibigay ng sinful desire sa atin? Only sin. Ano yung binibring ng sin sa atin? Death and misery. Dito, ine-exhort tayo o ine-exhort
ng ating Panginoon ng kanyang mga disciple na i-meditate yung pag-ibig na meron tayo sa Kanya. Yung natanggap nating pag-ibig sa Kanya na nag-cause na i-lay niya yung kanyang buhay para sa atin, para sa kanyang mga iniibig. It is desiring good for them, doing the will of His Father, para mapabuti tayo, para tayo ay magkaroon ng buhay at kaligtasan. Ito dapat yung ating nasa kaisipan at nasa puso pag tayo ay susunod kay Kristo. Hindi lamang ang obedience nakikita sa physical work, na masipag ka sa simbahan, madami kang ginagawa, hindi diyan mga kapatid. Ini-include yan yung heart that is united sa love ng Panginoon. Yung rejoicing in the goodness of the grace of one who loves them. Yung pagiging united doon sa grasya ng Panginoon. Ano yung ating matututunan dyan? Obedience is rooted in the love of the triune God. Kung ikaw ay maraming ginagawa, marami kang na-accomplish, kung hindi naman yan galing sa pag-ibig, katulad ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 13, isa lamang yung maingay na gong. Walang halaga sa harapan ng Panginoon, sabi sa Isaiah. Ito yung difference ng Old Covenant sa New State natin. Ito yung meron yung mga disciple na nais ng Panginoon sa kanila. Not just following orders. What they have is true obedience rooted in the love of God. Yung pinagkaiba ng following orders, mga kapatid, sumusunod tayo dahil ito ay under influence ng fear, under influence ng takot sa curse. Ngunit yung obedience ay rooted in love, nakaugat doon sa biyayang tinamasa, bunga ng pag-ibig ni Kristo. Yun yung difference ng obeying ng commandment for salvation at obeying the commandment because of undeserving freedom. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. Naalala natin yung estado natin na napakasipag natin sa iglesia dahil iniisip natin na yun yung magliligtas sa atin. Ngunit yung puso at kaisipan na rooted doon sa pag-ibig ni Kristo sa kanyang ginawa at sa pag-ibig ng Ama na nag-cause ng ating kaligtasan, yun na yung tamang pagsunod. Bakit tayo nagpapagal sa iglesyang napakaliit, mainit, may mga kakulangan sa gamit, iilan ang miyembro? Dahil we believe that we are saved. Hindi tayo deserving sa freedom. Ngunit sa iglesia na ito ay patuloy na napapapurihan yung dakilang grasya na nagdala sa atin ng kaligtasan at buhay. Yung true obedience ay meron lamang nito ay yung mga nakaranas ng pag-ibig at tunay na kaligtasan mula kay Kristo. Yung mga meron nito ay yung mga iniligtas lamang ni Kristo. Yung mga nakaunawa lamang, not counting their efforts, not counting what they do for the church as basis ng kanilang kaligtasan. But they are doing all what they are doing right now because of their gratitude in the love of God. I am a sinner. I am a worse of sinner like Paul. But God loves me and gives me salvation. Ganun ba yung ating pagsunod sa Panginoon? Ito yung nais ng Panginoon na magkaroon ng puso sa kanyang mga disciples. Imagine natin yung great work na kanilang kakaharapin. Hindi pa nila nalalaman yung kanilang tatahakin doon sa Acts.
Bakit meron silang mga maayos na obedience? Bakit sila may true obedience? Ba't may pagpapagal ang bawat isa sa kanila? Dahil ibinigay ni Kristo ang katotohanan na ito sa kanila. At gayon din sa atin ngayong umaga. Yung katotohanan ni Kristo ay hindi ibinigay sa atin. Yung grasya ng Panginoon na makita natin ito ay may magandang hangharin sa atin. Na may pag-ibig sa likod ng mga pagkilos ni Kristo at ginawa ni Kristo. Hindi ito ibinigay para iburo lamang natin sa ating mga kaisipan. Ngunit upang magdala sa ating mga puso sa pagkilos. Ito ay magtulak sa atin sa pagkilos. Ninanais ni Kristo na tayo ay patuloy na humawak sa kanyang katotohanan. Remember yung trabaho ng vine dresser o ng ama ni Kristo. It is to prune the branches. And we say doon sa last preaching natin dito sa John, hindi ito madaling bagay. Ito ay masakit. Ito ay madugo. Ito ay magulo. Bakit sinasabi ni Christ na abide in me, abide in my love, abide in my truth? Dahil dun sa pruning ng ating Panginoon, ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung unnecessary para hindi tayo maging mabunga. Ano yung mga unnecessary? Yung desires ng ating sinful flesh and heart. And when we are looking at the truths of God, kung wala yung love ni Christ, kung hindi natin tinitignan na yung truths ni Kristo ay desiring good for us, ito ay magiging burdensome sa atin. Parang nirerendahan yung ating leeg na huwag tayong sumunod at gumawa para sa katotohanan ng Panginoon. Ano yung pinupunto ng pag-ibig ni Kristo at pagre-reveal niya na yung kanyang katotohanan influence ng love ng Triune God. Having in mind that His love means that He desire good for us, we are able to trust His truths that will bring good in us. Sorry mga kapatid, ako'y nawala yung aking having in mind that His love means that He desire good for us, we are able to trust His truth that is ang pagkakaroon sa kaisipan na ang pag-ibig ng Diyos ay nagde-desire ng mabuti para sa atin. Ito ay nag-e-enable sa atin na pagtiwalaan ang kanyang katotohanan na magdadala sa atin ng kabutihan at magdadala sa atin sa kabutihan, sa mabuting lagay para sa atin. Maaari natin maging example dito yung mutual love ng parents at gayon din ng kanyang mga anak. Yung parents na nag-strive hard para doon sa pag-aaral ng kanyang mga anak, having in his mind that it is good for their child para magkaroon ng better future. Gayon din, yung kanyang mga anak. Pag nalalaman ng anak na itong parents ko ay striving hard para mai-bring yung better future sa akin, madala sa akin, sila ay nagkakaroon ng maayos na obedience sa kanilang pag-aaral.
At hindi lamang naman pagpo-provide yung ginagawa ng ating parents o ng mga parents. Nagseset din sila ng commandments, restriction, para masigurado yung better future ay makakamit ng kanilang mga anak. Bawal kang magpagabi. Bawal munang mag-boyfriend o girlfriend. Kapag nauunawaan ng bata ito o nung anak ng mga magulang, nagkakaroon sila ng tamang pagsunod dahil alam nila na yung sinasabi ng kanilang magulang is for them. Kaya naman sila din ay nag-strive para masunod yung restriction at commandments ng kanilang magulang. Gayon din, nag-strive sila ng maihigi para sa kanilang pag-aaral to bring honor sa kanilang parents. Gayon din tayong mga Kristiyano, knowing that God loved us and desire good for us. Katulad nung doon sa Romans chapter 8 verse 28 to 35, knowing na inilatag na ng Panginoon lahat ng kanyang mabuting gawa para sa atin, securing our future, bringing us to good, katulad ng nasa John chapter 14 verse 1 to 3, desiring that future for us. Ano yung ating magiging tugon? It is joy, it is peace and love to the one who caused this joy and love to us. Yung bata ba, tinitignan niyang mahigpit o nakakasakal yung ginagawa ng magulang niya, knowing that is for her good or for his good? No. Ngunit tayo, sometimes we think that God is taking away our joy and happiness when He removes material things we enjoy, even our sin. Ngunit hindi totoo yan, kapatid. God made us more happy, bringing us to be more intimate with Him. Hindi ibig sabihin ng happy, meron kang maraming material things. Meron kang magandang estado ngayon sa buhay. Being happy and complete only found in Christ. Kailangan maging aware ang mga Kristiyano sa katotohanan na ito, na yung obedience kay Kristo ay hindi nakakasave sa atin. Hindi rin ito nagkikip sa atin sa salvation. Ngunit ito ay ating tugon sa pag-ibig na siyang naging dahilan tayo ay magkaroon ng buhay at maligtas. Itong obedience na ito ay itong obedience na meron tayo, bagamat ito na yung ating nasa isip, minsan ay imperfect. Katulad ng sinabi sa 1 John chapter 1. We still lie, we still sin. But knowing na yung ating tagapagligtas at nagmahal sa atin, perfected the righteousness of God, perfected His obedience for us. It brings us obedience din, na nare-recognize natin yung darkness ng ating pinanggalingan at yung goodness ng ginawa ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Obedience is far from legalism, katulad nung doon sa Old Testament o doon sa pinapractice ng mga Hudyo. Ito ay magnifying the grace of God. Dahil ito yung tunay na buhay. Ito yung tunay na buhay na nagmumula kay Kristo. Ito dapat yung tunay na buhay na ating ina-enjoy. Yung maging align sa purpose ng Diyos sa atin. Na ma-magnify yung grace ng Panginoon sa ating obedience. At even yung ating obedience ay imperfect. We fail sometimes.
Ngunit dahil si Kristo ang source nito, o si Kristo ang source ng grasya ng Panginoon, nagiging perfect dahil sa kanyang perfect righteousness. Merong tunay na kaligayahan o contentment sa buhay. Knowing na tayo ay pinalaya na sa judgment ng sin. Knowing that we are now able to abide the commandments of the Lord. Yun yung tunay na buhay. Meron tayong joy. At hindi lang basta joy. Joy that is complete, sabi ng ating Panginoon. Ano yung ating pwedeng gawin at ating challenge para tayo ay manatili dito sa katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoon? Abide in the words of Christ that unite our hearts to His love. Patuloy nating mag-abide sa katotohanan ng salita ni Kristo upang yung ating mga puso ay maging united sa pag-ibig sa Kanya. Dahil pag tinignan na natin yung words ni Christ as antagonist, nagkakaroon tayo ng struggle sa pagsunod at sa pamumuhay bilang Kristiyano. At sa challenge na yan, maaari mong tignan yan. Marahil, struggling ka sa sin. At yung salita ni Kristo ay burden sa'yo. Dahil sa bigat ng iyong mga kasalanan at patuloy mong tinatangkilik ang kasalanan, burden na sa'yo yung salita ni Kristo. Ngunit kailangan mong alalahanin, kapatid, na yung salita ni Kristo, yung teaching ni Kristo ay rooted sa pag-ibig ng Ama na nagde-desire ng good para sa iyo. Marahil ikaw ay minumulto o hinahabol ng mga past failures mo. At ito ay naghihinder sa iyo na magkaroon ng joy sa pagiging Kristiyano. Dahil kinokondem ka ng mga bagay na ito, ng mga past failures mo, past sins mo, para mag-submit kay Kristo. Tumingin ka sa pag-ibig ni Kristo na siyang nagbigay ng buhay at nag-pay o nagbigay ng kabayaran para sa mga kasalanan na iyan. And repent upon your sin. Marahil ikaw ay struggling sa trials ng life. Ito ay naghihinder sa iyo na maniwala ang Diyos ay nagde-desire ng maganda sa iyo para sa iyong buhay. Dahil mukha sa mata ng tao, not in good terms ka pagdating sa material goods. Ngunit tandaan natin mga kapatid, si Kristo ay tinatanggal ang mga material things na ito. O tinatanggal yung anything that is not necessary for us to grow, to receive more the love of Christ and grace of Christ. Marahil iyan ay hindrance para makita mo ang grasya ng Panginoon at maging dependent kay Kristo. At marahil ikaw ay patuloy pa rin sumusunod sa kautusan ng Diyos sa pag-iisip na ikaw ay maliligtas ng mga pagsunod na ginagawa mong yan. Kinakatwiran mo sa sarili mo na ikaw ay masaya at ikaw ay tama sa Diyos. Iniisip mo na yung mga mabubuting gawa mo ay i-repay ng Panginoon ng salvation. Huwag mong lokohin ang sarili mo, kapatid. Sinasabi ng Panginoon, ikaw ay burden at weary. At iniimbitahan ka niya, katulad nung sinabi niya sa Matthew chapter 11. Come to Him. Believe na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo. Maniwala ka na ikaw ay inibig ni Kristo.
Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pagsunod para ikay maligtas. Ang kailangan ng Diyos ay ang paniniwala mo sa gawa ni Kristo at ang pagsisisi mo sa kasalanan kung saan ito ang dahilan kaya siya napako. At para sa ating second message, living upon the love of Christ. Tunay na mahirap o tunay na mahirap magmahal kung hindi tayo united sa pag-ibig ni Kristo. Paano mamahalin ng isang makasalanan na tao ang katulad din niyang makasalanan? Siguro, marahil, kaya nating magmahal, ngunit ito ay pagmamahal sa physical lamang na aspeto ng bagay. Ngunit kung walang understanding sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi natin kayang magmahal at hindi natin kayang sumunod sa kanyang kautusan dito sa sa verse 12. Kung walang understanding sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin makikita yung goodness ng kanyang kautusan. Hindi natin makikita yung goodness para tayo ay magbahagi ng pag-ibig din ni Kristo. Kung magfe-fail tayong makita yung goodness ng katotohanan ng Diyos para sa atin at gayon din para sa iba, tayo ay magiging makasarili lamang. Tingnan natin yung nangyari sa Jews. Instead na mahalin nila yung kanilang kapwa Hudyo, sa dami ng kautusan ng Panginoon sa kanila, anong nangyari sa kanila? They become judge sa isa't isa. Sila yung mga naging self-righteous. Dahil hindi nila nakikita yung goodness at yung good para sa kanila doon sa kautusan ng Panginoon. Ano yung meron sa kanila doon sa kanilang wrong understanding sa commandment ng Panginoon? Ito yung kanilang ibinibigay sa iba. Kanilang understanding, yun ay burden. At iyon din yung kanilang ibinibigay sa iba. Yung patuloy na guilt na sila ay failure sa pagsunod. Sa contrary, yung effect ng pag-ibig ng Diyos doon sa verse 13, sinasabi ng Panginoon, He laid down His life for His friend. Ang tunay na nakakaunawa doon sa kautusan ng Panginoon, bakit we must love one another? Because it is rooted doon sa pag-ibig ni Kristo, na He laid down His life for His friend. At gayon din sa chapter 13, sa chapter 10, sinabi na niya yan, na ibinigay ko yung buhay ko para sa inyo. At doon sa chapter 13, nang hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciple, siya ay nagpakababa. Yung kanyang revelation na ito ay self-sacrifice for others, giving His love that is good for them, the greatest display of love, and doing good for others. Ito dito sa verse 13 to verse 17, ipinapakita ng Panginoon yung another kind of love, which is philia, kind of love. Desire good and happiness for others. Katulad nung desire ng Diyos para sa atin. Katulad ng desire ni Kristo para sa atin. Tignan natin doon sa Romans chapter 5 verse 8. Nung tayo ay mga sinner pa, Christ died for us. Wala pa tayong ginagawang mabuti. At ano yung good na yun? At ginawa niya yung bagay na iyon sa pamamagitan ng kanyang righteousness upang isuklob sa iyo, para idamit sa iyo at kunin ang iyong kasalanan at pagbayaran nito. 2 Corinthians 5 verse 17.
Ito ay na-exhort ng Lord na i-enjoy natin yung kanyang pag-ibig at yung buhay na kanyang ibinigay para sa atin. Pag-ibig sa bawat isa, katulad ng pag-ibig niya sa mga tumanggap ng kanyang kaligtasan. Dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay nagkakaroon ng pagtuwid ng ating puso at ng ating desire sa will ng ating Panginoon. Ano yung will ng ating Panginoon? To glorify Christ. For all He predestined into salvation will come into faith. Marahil pamilyar tayo sa word na gaslighting. Naririnig ko to kadalasan sa mga Gen Z ba tawag? Sa panahon namin nila Pastor Ier, ang tawag dito ni Brother Christian, tawag dito pangongonsensya. Para itong manipulating yung mind ng iba para makuha natin yung tamang response. Ito marahil yung may isip natin dito sa verse 8 tsaka sa verse 14 nung sinabi ng Panginoon, "By this, my Father is glorified, that you bear much fruit. Prove to be my disciple." Nanggagaslight si Kristo. Sa verse 14, "You are my friends if you do what I command." Nanggagaslight to, para matawag akong friend ni Christ, dapat gawin ko to. Ngunit ang katotohanan dito mga kapatid, na yung pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila na hindi natin kayang i-contain sa ating sarili. Ito ay nagbe-burst out palagi. Ito ay parang pwede nating mahalin tulad sa isang bagay na nais natin at nairegalo sa atin. Hindi ba natin ito ibabahagi sa espesyal na tao para sa atin? Hindi ba natin ito ite-take sa selfie para ipakita sa social media? Ganito rin yung pag-ibig ni Kristo, na sa sobrang dakila na ikaw ay namamangha, na ikaw ay makasalanan at walang kakayanan na iligtas at walang paraan kundi ang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang iyong kasalanan. Ito rin ay ibabahagi mo sa iyong kapatid. Ito rin ay ibabahagi mo sa lahat. At knowing na we are saved because of the preaching of the gospel, ito rin yung ating desire para sa bawat isa. Ito yung ginawa ni Kristo. Pwede naman na gawin ng Diyos na ipakita niya yung sarili niya sa kalangitan. Ngunit anong ginawa ng Panginoon sa atin? Inireveal niya yung kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng incarnation ni Christ, sa humiliation ni Christ, at gayon din doon sa kanyang exaltation sa cross. Ito din yung ating desire na makilala at makita ng ating mga kapatid, ng ating mga taong nakapaligid sa atin. Nung ginawa ni Kristo to kasama yung kanyang mga disciple, ito yung kanyang ginawa doon sa verse 14. Nung inireveal niya yung mga bagay na ito yung kanyang pagturing sa kanila. "No longer do I call you servant, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known on you or to you." Kung tunay natin na unawaan yung kadakilaan ng ginawa ni Kristo at ng pag-ibig ni Kristo, kung unawaan natin yung kalooban ng Diyos, ito rin yung magiging desire natin para sa ating mga kapatid. Sa anong paraan? By rebuking, by exhorting everyone to faith and repentance. For reproof. Itinutuwid nito yung ating desire sa desire ng ating Panginoon. It is to mortify our sin, to vivify yung ating situation, at gayon din, even yung ating prayers, even yung ating will ay nababago. Kaya nga dun sa verse 7 tsaka verse 16,
Even yung prayers mo na sasagutin ng Diyos dyan, hindi yan yung prayer mo na, Lord, sana magkakotse ako bukas. Hindi ganun, kapatid. Ang prayer mo ay para doon sa kapurihan ng Panginoon, para doon sa glory ni Kristo, para doon sa kaligtasan ng iba, para sa nais ng Diyos sa pagliligtas at para sa kaliwanagan ng iglesia. Ano yung pwede nating matutunan dito? Jesus Christ, align our hearts and mind to His love so that we may be able to love. Sa verse 15, sinasabi ng ating Panginoon na inaalay na yung kanyang puso o yung ating puso sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng revelation ng will ng kanyang Ama sa atin. Ito ay nagdadala sa atin sa faith and repentance. Napansin nyo ba mga kapatid, hindi binanggit dito yung word na believe and faith sa chapter 15, sa buong chapter 15. Alam niyo yung ginamit ni John dito sa chapter 15 para mai-connect sa atin yung pananampalataya at paniniwala kay Kristo. It is the word abide and remain. When we remain in Christ, yung indwelling, yung mutual indwelling natin, hindi ito nag-i-indwell tayo sa katotohanan ng Panginoon, kaya mag-i-indwell sa atin ng Panginoon. Hindi. God already indwells in us, and when we abide continually believing in Him, lumalago yung ating karunungan, kaalaman doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya naman tayo ay higit na mas nakadarama ng kanyang pag-ibig at kanyang kapayapaan. Kaya tayo ay napupunta doon sa higit na faith at repentance. Ano yung ipinapakita ng patuloy ng mensahe ni Kristo, declaring to us na tayo ay mga sinner, undeserving sa grasya ng Panginoon, deserve judgment. Ngunit tayo inibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-take niya ng form of a servant para lamang maunawaan natin yung katotohanan ng Diyos na tayo ay iniibig niya, na tayo ay makasalanan at hindi nakaabot doon sa pamantayan niya, na tayo ay hopeless, ngunit tayo ay nakatanggap ng mabuting biyaya ng pag-ibig ng Panginoon at grasya. Sa pamamagitan ng krus ni Kristo, nalaman natin yung sin, ang death ay fruit ng sin. Sa pamamagitan ng krus ni Kristo, nalaman natin yung grasya ng Diyos at pag-ibig niya. And it brings us to faith. At yung faith na ito ay nag-empower sa ating mga puso to abide dun sa katotohanan ng kanyang salita. Ang mga nakareceive ng katotohanan ni Kristo ay tinatawag niyang friend. O yung mga nakareceive ng katotohanan ay tinatawag na friend of God. Dahil sila ay merong rejoicing heart sa grasya ng Panginoon at tinatanggap nila yung katotohanan na ito na sila ay patay kung hindi sila connected kay Kristo without capability to do anything. Ang katotohanan na yung mga disciple ay true friend of God dahil na-receive nila yung truth o divine truth ni Kristo. At kung aalalahanin natin sa Old Testament, sinabi ni James na si Abraham ay tinawag na friend of God. Sabi sa James chapter 2 verse 23, and the scripture was fulfilled that says Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called friend of God. Si Abraham ang isa sa mga unang nakatanggap ng announcement ng covenant ng Diyos. At taniwala si Abraham sa bagay na iyon. Kaya siya tinawag na friend of God.
At tayo, sabi sa Galatians chapter 3, verse 7, ay sons of Abraham through faith, dahil naniwala din tayo doon sa mensahe ng gospel na nagpapakita na si Kristo ay dakila, na siya yung kasagutan sa ating mga pangangailangan. At knowing na ang salvation ay mula sa power ng gospel, na ito ay gift para sa mga sinner. Ito rin yung best gift na pwede nating i-offer sa mundo. Verse 16, you did not choose me, but I choose you and appointed you that you should bear fruit. Ang Diyos ang nag-choose kung sino yung tatanggap ng divine truth niya. Ngunit unlike Christ, mga kapatid, hindi natin pwedeng piliin yung mga taong tatanggap ng salvation ng Panginoon. Kaya ipinipreach natin ito sa lahat, maging sa ating sarili. Hindi tayo katulad ng Diyos na alam kung sino yung elect. Kaya nga charge tayo ng Panginoon to love all, to care for their salvation. Dahil may tendency ang tao na maging selective sa kanyang pag-ibig at sa kanyang care. At yung judgment natin ay mababa. Ang judgment natin ay according sa nakikita natin. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon dito, if you are called to be friend of God because of your faith, ganun din yung ating maging pamantayan. Na kung ang ating kapatid ay nananampalataya, bagamat siya ay mayroong kasalanan, exhort him to believe more, to abide more in Christ. Ang pinupunto natin dito, the Christian, all Christian, love every saints of God. The Christians loving every saints of God is their affection to Christ. Ang Kristiyano ay patuloy na nagmamahal sa kanyang kapwa Kristiyano dahil ito yung kanyang expression ng kanyang pag-ibig kay Kristo. Marahil pamilyar tayo sa movie na Pay It Forward. Sino ang nakapanood nito? Marahil napanood nyo ito nung ito ay pinikula sa 90s. Ito ay patungkol sa isang bata na gumawa ng mabuti sa isang stranger at hindi siya nanghingi ng kapalit. Ngunit nung ipinipilit sa kanya na siya ay i-repay, ang sabi niya dito ay pay it forward. Do kindness to others. At sabihin mo rin na pay it forward. Sa end ng movie na to, mga kapatid, namatay yung bida o yung main character na si Trevor. Dahil siya ay nasaksak, trying to protect his friend mula dun sa mga bully na nambubuli sa kanyang kaibigan. At dun sa kanyang funeral, mga kapatid, lahat ng mga naging included doon sa kanyang inumpisahan na pay it forward ay halos isang buong community o yung isang buong city nila yung naapektuhan. Ang pinapakita ng movie na ito, yung kindness ay pwedeng mag-bind doon sa whole community at doon sa buong city. Ngunit yung pag-ibig ng Diyos at grasya ng Diyos is greater than that. Dahil lahat ng maniniwala at lahat ng dinadaanan nito ay nagkakaroon ng eternal na salvation at gayon din ng eternal na buhay. Pwede natin kunin yung principle ng gospel o nung movie na yon. Nakaparehas doon sa gospel. Dahil kung ano yung na-receive natin, iyon din yung ating ino-offer sa iba. Ngunit di katulad doon sa movie, maaaring yung pag-pay forward natin sa iba ay walang passion at affection. Yun yung ibinibigay ng gospel, na meron tayong passion.
Dahil dun sa movie, gusto lang nilang mag-pay ng kindness sa kanilang natanggap. Ngunit dito, sa gospel at sa katotohanan ng ating tinanggap, ito ay naapektuhan yung ating buong pagkatao o yung ating whole being, even our life. Kaya meron tayong lakas to give our lives also to others. What does it mean na giving our life to others? Hindi lang one-time kindness yung ating ibinibigay sa pinagpipreach natin ng gospel. It is continuous desiring good for them. Hindi ito restless. Hindi ito nakakapagod. Bagkus ito ay resting doon sa presensya ng bawat isa, exhorting them. And they are exhorting you kay Kristo. Ang main hindrance, mga kapatid, ng pananampalataya kay Kristo at paglago sa kanyang pag-ibig ay pride. Kapag tinanggal na natin yung ating mata doon sa pag-ibig ni Kristo at doon sa trono ng kanyang grasya, we are start looking doon sa works natin at sa mga na-accomplish natin. Ito ay parang pag-upo doon sa throne of judgment, monitoring every act of our brethren, every people around us. Anong puso ang meron dito at kaisipan? Ano yung nakukultivate na kaisipan dito? Nauumpisahan nating i-despise ang ating kapatid at lahat ng nakapaligid sa atin dahil hindi nila napapantayan yung ating kayang gawin at yung ating mga nagawa. At ano yung mga susunod na mangyayari dito? Rejecting to share our burdens, rejecting to share our failures, rejecting to share our struggles in life dahil ayaw din natin na ang ating mga kapatid ay umupo sa throne of judgment at tayo naman yung i-judge. We see kung gaano lumalaki yung pride kapag tinanggal natin yung mata natin sa pag-ibig ni Kristo sa bawat ginagawa natin. At pagkat tumubo na yung pride sa atin, hindi na tayo fruitful at edifying sa loob ng church. We are causing division. Kailangan natin i-acknowledge yung pag-ibig ni Kristo. Kailangan natin i-acknowledge na tayo ay recipient lamang at patuloy na sinusustain ng kanyang pag-ibig. Kaya tayo ay may mabuting gawa. Kaya tayo ay namumunga. Kaya tayo ay umiibig. Dahil ito yung katotohanan ng Panginoon. Remain in... Kung ang katotohanan ni Kristo ay nananatili sa ating puso at kaisipan, ang ating buhay ay magiging open sa bawat isa. Ano yung naitutulong ng pagiging open sa bawat isa kung tayo ay nagmamahal? Even yung ating sin. It exhort yung ating kapatid na wag nang tularan. Yung ating struggle, ano yung naitutulong nito? Ine-exhort yung ating kapatid na patuloy humawak kung ikaw ay kumakapit sa grasya ng Panginoon. Yung mga victories natin, ano yung naitutulong nito? Ine-exhort o minamagnify yung grasya ni Kristo na dumako sa iyong buhay. We must take away all our pride and submit humbly to the love of Christ so that we are able to live according to the love that we have received. Sa ating pangalawang challenge, submit to the love of Christ. Marahil ikaw ay merong kasalanan na hindi ma-overcome. Marahil ikaw ay takot na ilagay ito sa liwanag ng pag-ibig ni Kristo. Marahil ikaw ay natatakot na i-judge ng mga tao sa church at ng iyong mga kapatid. Ngunit maniwala ka na ang pag-ibig ni Kristo
ay makikita sa kanila. At yung pag-ibig ni Kristo ay nananahan sa kanila. They are desiring good for you. Marahil ikaw ay marahil ayaw mong pumunta sa church. Ayaw mong magpa-member sa church. Ayaw mong magpasakop sa otoridad ng church dahil meron ka pang ine-enjoy na kasalanan. Maniwala ka na nais ni Kristo na pakawalan ka sa bondage ng iyong sin. At maniwala ka na yung pag-ibig ni Kristo is better than the satisfaction that your sin can offer. Dahil yung kasalanan mo, kapatid, ay mas magbibigay sa iyo ng deeper guilt at shame, while yung pag-ibig ni Kristo is freedom and powers to say no to sin and to temptation. Marahil ikaw ay may galit sa church. Dahil, at gayon din sa pulpito, pagkat ito ay patuloy na nagko-condemn sa iyo, pagka ikaw ay may kasalanan. Ngunit maniwala ka na ito ay pag-ibig ni Kristo na tinatawag ka sa pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Submit to the love of Christ. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa pag-a-abide natin kay Kristo, o ang pag-a-abide natin kay Kristo, ang patuloy nating pakikipisan kay Kristo ay pagpapasakop sa Kanya, pagkakaroon ng buong tiwala sa pamamagitan ng kakaliwanagan ng banal na Espiritu sa atin patungo doon sa katotohanan ng Kanyang salita. Ang branches ay walang buhay kung ito ay hindi nakadugtong sa vine. Ibig sabihin na si Kristo at ang Kanyang salita, ang Kanyang pag-ibig, ang nutrients na naggagawa na ang branch ay maging fruitful. Si Kristo, ang buhay ng branches. Ito ay good news, kapatid, para sa atin, sa may pananampalataya at sa walang pananampalataya, na malaman na ang Diyos ay kumikilos sa atin, na determinado siya na tapusin yung Kanyang sinimulan na maganda sa atin, at sinusustain ito ng patuloy, at working para sa pagiging kumpleto nito. Merong mga painful times, ngunit ito ay pruning lamang, taking away yung mga naghihinder for us to be fruitful. At sa mga pagkakataon na yon, mga kapatid, we must remember yung pag-ibig ni Kristo. Yung pag-ibig din ng vine dresser na nagnanais na magkaroon ng mabuting bunga sa iyong buhay. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat dahil itinama mo yung aming puso patungkol sa iyong kautusan. Hindi lamang ito pagsunod, Panginoon, na masabi namin, nagawa ko na at natapos ko na. Ngunit ito ay merong kaligayahan sa pagpapasakop sa iyong katotohanan. Knowing na ito ay magdadala sa amin sa kabutihan at ito ay magdadala ng kabutihan sa aming buhay. Tunay na nga, Panginoon, na hindi kami deserving para dito. Ngunit kami ay inibig mo. Ito ay pagpapakita ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na yung iyong pag-ibig ay manatili sa aming kaisipan at sa aming puso, upang kami ay magkaroon ng tunay na pagsunod at kami ay patuloy na masatisfy sa buhay na iyong ibinigay sa amin at ito ay magdala ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ang aming dalangin ay sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.